Josue Kapitulo 7. Ang kasalanan ni Achan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Achan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ni Judah, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth-aven. Pagbalik nila ay sinabi nila kay Joshua, "Hindi na po kailangang pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong paggurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon." Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ang loob. Pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa lahat ng kaban, sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Joshua, "Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ng bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan?" Sumagot si Yahweh, "Tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maganda sila bukas sa pagharap sa akin sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa iyo na mga bagay na ipinag-utos ng Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na pinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga haharap kayo sa akin ayon sa inyo-inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapipili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay sa isa't isa. Ang kakikitaan ng mga bagay na pinag-uutos kong wasakin ay siyang ihahagis sa apoy, kasama ang kanyang sambahayanan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi at napili ang lipi ni Judah.
Tinawag ang lipi ni Juda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Achan na anak ni Carmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Joshua kay Achan, "Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Achan, "Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa, sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Joshua ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Achan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Joshua at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua at ng buong bayan si Achan. Gayon din ang pilak at damit at ang barang ginto. Sa libis ng kaguluhan, isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, "Bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh." At pinagbabato ng buong bayan si Achan at buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh mula noon. Ang pook na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan.